Isang political and constitutional law professor ang dismayado sa pagkakahirang kay Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Kung bakit, narito ang balita. Iginagalang ng political and constitutional law professor na si Attorney James Reserva ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili kay Justice Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman. Nitong Martes, Oktubre 7, inihayag ng Malacanang na dumaan sa tamang proseso ang pagtatalaga kay Remulla. Sa kabila nito, dismayado si Reserva sa pagtatalaga sa Justice Secretary dahil tila anya na wala ang prinsipyo kung bakit binuo ang Office of the Ombudsman. Disappointed in the sense na parang nawawala yung requirements or inaasahan yung the principle behind creating the Office of the Ombudsman. Yung requirement ng independence, yung probity, at saka professionalism. Dagdag pa nito, tila pinilit na makalusot si Remulla sa shortlist sa kabila ng mga kinakaharap nitong reklamo. Ang nangyari ngayon, talagang ipinilit lahat ng mga pag-shortcut. They have violated all the rules sa ombudsman itself, diba? We know yung mga cases sa ombudsman, it will take some time to be resolved, kahit na yung mga simpleng cases. How much more for mga high crimes? Saka ang dami namang respondents diyan. Conspiracy yun, yung kaso na file ni Senator Jaime Marcos at saka subsequently si Mayor Pasti Duterte. So, hindi yun basta-basta na ma-resolve kaagad. Magugunita na nakakuha ng clearance si Remulla para sa ombudsman bid noong Setyembre 25, September 2 nang sumalang ito sa Judicial and Bar Council kahit may kinakaharap na reklamo. Samantala sa obserbasyon ni Reserva, ang pagpili kay Remulla sa ombudsman ay para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. With one single purpose. Hindi naman ito ombudsman for the people, parang ombudsman ito against VP Sara Duterte. Tingnan mo, ang daming crimes ngayon, ang daming mga betrayal ng tao, lalo na yung mga billions of pesos na ninakaw. And it's not only a fantasy. Talagang it could no longer be denied, yung mga ghost projects involving billions. Pero tingnan mo yung kanyang sinabi kagad. Kalkalin niya ang salin ng Vice President. What's that? At saka yung confidential funds na 125 million. Wala man talagang, wala pang indication of graft and corruption. Ang issue lang dyan is whether or not there was a misuse. Sa kabila naman ng iba't ibang reaksyon, tiniyak ni Remulla na magkakaroon ng transparency at accountability sa kanyang tanggapan at mas magiging mabilis din anya ang paggulong ng mga reklamo. Nakatakdang manumpa sa opisina si Secretary Remulla sa Huwebes, Oktubre 9 bilang kapalit ni Samuel Martires na nagwakas ng termino noong Hulyo ngayong taon. Ito si Jane Codina, yung citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.